tingnan mo yung sarili mo na nagsisilbi ka hindi para sa mga taga Manila, Tama. kung hindi para kay Martin Romualdez lamang. Tahan na raw ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito, pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Ang detalye. Si House Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nakafocus siya sa kampanya. What? Hindi ng pag-question ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential funds. Kayo lang ho ang nagsasabi niyan. Yes. Magandang umaga muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na lang yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito ho, papasok lang, meron hong ugong-ugong o may balita na aarestuhin daw si BP Sara. BP Sara aarestuhin na ng ICC. Yan ang thumbnail. Yan ang title. At meron din balita sa Bilyonaryo Channel, ganun nga. No? Ang sabi to, BP Duterte nasa listahan daw ng aarestuhin ng ICC. Yan ang dapat nyo malaman. Kung sakali talaga may balak sila, dahil malakas na ho ang pangalang Duterte, ngayong 2028, natatakot na yung mga durobo, for sure gagawa na naman ng mga panibagong hakbang ang mga durobo at mga bakulaw ng bayan. Hindi yan titigil hanggat hindi mawala. Hindi ma-disqualified, hindi ma-impeach. Ganun sila. Kadesperado. Kita nyo naman, bagsakan ng ratings nila. Pero sa tulong ng ating kababayan, sigurado poprotektahan ito si BP Sara. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. At ito si Tuwasco, meron naman pahapyaw. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Ito na. Ano ito? Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara na mapabilang siya sa mga napaulat sa susunod sa linya ng arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court kasama ang iba pang opisyal ng pulisya noong administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sa isang panayam sa Karkar, Cebu nitong Lunes, April 28, sinabi ng nakababatang Duterte o si Vice President Sara na ang pag-aresto sa kanyang ama ay purong politically motivated. Tama naman. Dahil sa darating na midterm elections ngayong May at sa 2028 presidential elections kung saan siya ay nagpahayag ng pagiging bukas sa pagtakbo. Kinumpirma ni Vice President Sara na siya ay nasa listahan ng mga target ng ICC dahil sa kanyang naobserbahan, binabantayan ng tribunal ang kanyang mga pakikipag-usap sa dating Pangulo sa kanyang pagbisita. Ayon niya sa kanyang naging interview, "Yes sir, oo, nasa listahan ako. Marami kami na nasa listahan ng ICC. Nalaman ko iyan kasi pagdating ko doon, nagtataka ako bakit sa simula pwede pa akong bumisita araw-araw. Hininto nila. Pagkatapos, nire-record na ang mga pinag-uusapan namin ni Pangulong Duterte. So naiintindihan namin na nakikinig sila sa aming usapan." Gayunpaman, sinabi ni Vice President Sara na malayo pa ang kanyang pangalan na tila mauuna pa sina Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Bakit? Yan ang tanong natin. Dahil malalakas ang alyado ni Tatay Digong at takot na itong mga bakulaw, gagawa naman ng paraan. Gagawa na naman sila ng kwento. Sa tingin nyo mga kasama, ano na itong nangyayari ngayon? Ibang klase ng usapin ito. Hindi na humaganda ito. Pag ito ginawa nila kay BP Sara, ang sasabihin ng mga taga Mindanao, sasabihin ng mga taga Cebu, sasabihin ng taga Bisaya, halos buong Pilipinas, makipag-birthday na kay Tatay Digong. Abangan nyo yan. Dahil ang akala nila ang pinag-uusapan namin ay kung ano ang kaso
at ano ang ginagawa natin sa kaso dito sa Pilipinas at mga strategy ng kaso. Hindi lang ako, malayo pa ang pangalan ko doon. Mauuna muna sila bago ako. Thank you. Ngunit sa mga nakaraang panayam, palaging sinasabi ni Vice President Sara na handa siyang maging susunod na target ng ICC. Ngunit nanindigan din na handa siyang harapin ang anumang alegasyon laban sa kanya. Ngunit Ano ay naman naman sa ikakaso sa kanya? Kasama ba siya doon sa sinasabi? Wala nga mga patunay yun. Lahat ito ay isang political. At saka bakit ibebenta nyo na naman ang Vice Pangulo sa ICC? Hindi na kayo nahiya sa mga pinagagawa nyo? Kung sakali talaga na may plano na naman, ibang usapan na ho yan. Isang kayo na ho ang gumagawa ng kaguluhan sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Aling Madrid. Ibang klase ho ang ginagawa nyo. Baka gusto nyo, gusto nyo lang. Nakakapanggigil kayo. Kung kayo talaga ang sisira sa Pilipinas dahil sa mga kambisyon nyo, hindi kayo aabante. Yan ang sabi ni Aling Dolores. Ibang klase kayo tumirada. Talagang pailalim. Ayaw nyo lumaban ng harapan. Di ba? the netizens ay tila planado na ito ng Marcos administration na kung sakaling hindi magtagumpay ang Marcos administration, ang mga buwayang kongresista na mapa-impeach si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Klarong-klaro na ito na ang last option na lamang nila ay ang warrant arrest mula sa ICC at dalhin din si Vice President Sara sa The Hague, Netherlands kasama ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Naku, tila hindi lumalaban ang patas ang diba? administrasyong ito. Mukhang uubusin nyo ang lahat ng kaalyado ng mga Duterte, maging mismo ang pamilyang Duterte. Manatili lamang kayo sa inyong pwesto. Ito nga di ba? Ang mga Duterte lumalaban ng patas. Doon sa nangyari kay Tatay Digong, halos marami na ho ang manggigil. Gusto na nila magat. Pero ang sabi ni Tatay Digong, huwag kayong gagalaw dahil mag-i-eleksyon. Dahil makakagawa sila ng mga bagay-bagay na dapat nilang gawin. So, madiplomasya ang mga Duterte. Lalo na si BP Sara, di ba? Pinapayuhan pa nga yung mga taong bayan. Tapos ito na naman ng ustoryahin nyo. Meron naman, nasaan ba ang hustisya ng Pilipinas? Nasaan ang jurisdiction dito? Wala na. Wala na. Gano'n na lang ba? Ibang bansa na lang ang aresto pag hindi kaya sa labanan ng politika, sa eleksyon, gagawa na lang ng paraan. Gano'n lang ba ang gusto nyo? Sabihin nyo, Sir Madarhog, ano yung problema? Samantala sa paghamon ni Congressman Joel Chua kay Vice President Sara na magkita na lamang daw sila sa impeachment trial. Ay ito ang dapat gawin ng mga certified DDS at netizens. Huwag nang iboto si Joel Chua nang hindi na sila magkita ni VP Sara kung sakaling matuloy ang impeachment trial. Ganoon lang. Narito ang full video, panoorin natin. Sabi ni Congressman Chua, magkita na lang daw sila ni Vice President doon sa impeachment hearing. Kasi si Congressman Chua ay isa sa mga public prosecutors ng House of Representatives. Ito naman ang challenge ko sa mga kadistrito ni Congressman Chua. Huwag niyong iboto si Chua. Bakit? Para hindi na siya maging prosecutor. Tama. Iboto niyo si Apple Nieto. Yun. Dadali mo. Para walang prosecutor na Congressman Chua. Tama. Okay? Para hindi na sila magkita doon sa Senate hearing. Di ba? Pinapangarap niya, hindi niya alam na kandidato pa siya. Huwag kang magpakasiguro, sir. Dahil habang tumatagal, naniniwala ang mga tao na ikaw ay utusan lang at ikaw ay naniniwala kay Martin Romualdez at tinitingnan mo yung sarili mo na nagsisilbi ka hindi para sa mga taga Manila, Tama. kung hindi para kay Martin Romualdez lamang at hindi para sa bayan.
Yan. Kaya sa mga taga Manila, sa distrito ni Chua, iboto nyo si Apple Nieto. Oh. Sayang ang bayot. Iniisip ko lang, 5 billion pesos ang gagastusin ng pamahalaan para maipatupad ang 20 pesos per kilo na NFA rice. 5 billion pesos. Sa Visayas lang yan, pilot project pa lang yan. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari na after election, sabihin nila na hindi viable na mag-implement sa buong bansa ng subsidized rice. Pag ginawa yan ng gobyerno, sigurado, meron naman magwawagi dyan. Alam mo bakit? Isang paraan lang naman nila kasi yan, ngayong eleksyon. Pero pagdating na naman ng katapusan ng eleksyon, balik normal na. Oo. Yung pangako, wala na yan. Hindi na aabanti yan. Isang araw, 2 araw, yan. Meron. Pero, timbangin nyo, kung ano ang itsura ng bigas na mabibili nyo. Meron hong lumabas sa balita, talaga namang grabe. Ang babae nagsalita, hindi daw pagkain ng tao. Pagkain ng ano yun. Malamang sa malamang mga kasama, kung hindi itik kalapati manok, ang kakain ng bigas na yon, gagawin na lang hong pangkain ng baboy. Sorry sa salita kasi kung makikita nyo naman kulay itim at nangangamoy, di ipakain mo lang sa alaga mong mga manok at pabo. 'Di ba? Sila makikinabang. Pero ikaw kumain ka, tao ka, sigurado ospital abutin mo. Sasakit ang tiyan mo. 'Di ba? Baka magkaroon ka ng hindi maganda, sasakit ang tiyan mo at dudumi ka ng dudumi, mahirap na. So, kaya nga tayo nagtatrabaho, bibili tayo ng magandang bigas, tapos ito, gobyerno, magbebenta ng bigas na, naku po. Kung kayo makikita nyo sa kadiwa, kayo hong bahalang humusga. Videohan nyo at kayo ho ang magpapaliwanag sa taong bayan kung ano ba. Napakaganda ba? Napakasama ba? Oo, i-comment nyo sa comment section. Dahil malaki ang guguguling pondo ng pamahalaan. Can you imagine selling it to Mindanao, which is larger than Visayas, and Luzon, which is much larger in population than Mindanao and Visayas? Kung sa Visayas ay 5 billion, magkano ang aabutin sa dalawang malalaking isla na yan? Nako po, ayan na tayo. Kaya, tatangkilikin nyo ba o talagang hindi? Bakit? Kayo ho ang bahala magdesisyon kung maatim nyo nguyain at lunukin itong nasasabing pagbenta. So ito, mapunta tayo dito. Talagang dito, maniniwala ka. Kasi balita sa mainstream media. Kailangan paghandaan ito ng ating mga kaibigan, kababayan. Dahil kung siguro papairali na naman nila, papapasukin na naman nila, o ito ay isang diversion na lang para matakpan ang kanilang kabantutan at ma-cover na yung pagbagsak ng kanilang ratings, ito na naman, meron naman silang, pasok natin to. May listahan na raw ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FTRRD. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito, pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Eto, bago natin simulan yan. Ano ba ang papel ng ICC ngayon sa atin? Di ba wala na? Nag-withdraw na tayo, tapos meron namang ganito. Di ba? Sa tingin nyo mga kasama, ano sa palagay nyo? Talagang isang malaking panggigipit, isang malaking political harassment, o isang malaking political estratehiya para ang mga Duterte tuluyan lang mawala sa landas ng mga durobot bakulaw. Ganun lang. Ibang klase sila maglaro. Diba? Tuloy na natin to. Minonitor ng
ICC ang ilang pag-uusap ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Sa isang ambush interview habang nangangampanya nitong weekend sa Carcar City, Cebu, sinabi ito ni VP Sara. Habang nasa Hague, Netherlands daw siya, nagtaka siya kung bakit pansamantalang nahinto ang pagbisita niya kay FPRRD sa detention. At nang payagan ulit, recorded na ang conversation nila ng kanyang ama. Lumagi sa Hague si VP ng halos isang buwan bago bumalik sa Pinas para mangampanya para sa PDP laban senatorial slate. Giundang nila pag human ilangan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So manasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Tingin ni VP, akala raw ng ICC, nag-uusap silang mag-ama tungkol sa magiging strategy nila sa kaso. Bagamat di pa opisyal, may listahan na ng mga susunod na aarestuhin ng ICC ayon sa bise, pero nasa malayo pa raw ang pangalan niya. Kasama raw sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde at mga dating Police General na sina Vicente Danao at Romeo Caramat Jr., mga kilala ring malapit sa dating Pangulo. Wow! Ang mga dating naging general, sinasama na. Ha? Naku po, ito na. Ito na yung sinasabi natin, ha? Talagang sobra talaga ang pagpaplano dito sa mga Duterte. Pati kaalyado ng Duterte nung una, nung mga panahon na nanunungkulan si Tatay Digong, kasama rin. Mantakin mo. Di ba? Yan ang aabangan natin. Para kay De La Rosa, kaya lang naman daw dinala sa ICC ang dating Pangulo dahil di raw alam ng mga dayuhan ang nangyayari dito sa Pinas. Na yung sinasabi nila na 30,000 kuno na namatay, Yan. dinakapan lang ng maraming numero. Yun ay lahat na yun ay mga fake news. Habang nangangampanya sa Mangaldan, Pangasinan kagabi kasama ang PDP, sinabi niyang may masaya raw sa pagkakaakusa sa dating Pangulo. Ang masaya ay yung CPP, NPA, NDF. Sila pong nasa likuran itong lahat na ito. Naggagamitan na sila. Yung mga nakaupo sa power, ginagamit yung mga makakaliwa. At itong mga makakaliwa rin ay gagamitin ng ating gobyerno para guluhin ang ating bansa. Agad namang bumuelta ang Makabayan Bloc. Anila, mag-focus na lang daw ang senador sa ICC defense nito, imbis na isisi sa mga komunista ang bawat issue kinakaharap niya. Para sa Naku po. Wala talaga yung mga lista-lista na yan. Naku po. Walang nakakabuwisit, ano? Ano kaya yung mga nasa tak-on yung mga yan? Ha? Puro panggugulo na lang ba? Di mo ano? Sipin nyo mga kasama, ha? Mag-aaral ka sa magandang paaralan. Tapos, pagka-graduate mo, akit ka ng ano, tarara. At doon ka mag-iikot. At pagdating ng panahon, bababa ka, magsisigaw ka sa kalye. Diba? Sipin mo nga yun. Nakakabuwisit. Nakakabuwisit lang. Ito. Ano yung pag-uusap dito? Mas maganda. Oo. Ito. Yung meron pahapyaw kasi dito eh. Ito, panoorin natin to. May pahapyaw dito. Sino? Oo, yung mga kongresista. Alam niyo naman, sila yung mga utusan. Ni Vice President Sara Duterte ang ilang kongresistang nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Sagot naman ng mga mambabatas, ayaw na nilang patulan ng anilay negatibong pangangampanya ng vice. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Bumuelta ang ilang kongresista sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinuntirya ng bise, pawang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple nito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Cho. Hanggang siya ay mamatay. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Nariyan ha? Si House Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nakafocus siya sa kampanya. What? Hindi susuong sa negative campaigning. Wala naman daw kasi itong maitutulong sa mga mamamayan. Wala ka na nga rin sa dyan sa sa distrito mo. Sinusuwa ka na rin. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya ka hindi makapag-rebat dahil wala nang kakampi sa'yo.
2nd District Representative Rolando Valeriano na nag-privilege speech at umudyok sa Kamara para imbestigahan ang confidential funds ng Wala na yan. kahit Di pa naman nanalo araw-araw yan. ni Sara at Isko Moreno ang panlalait sa leeg at tiyan niya, hindi raw nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid niya sa ikalawang distrito ng Maynila. Hindi raw Talaga ba? Ha? Talaga ba? Meron kayong gano'n? Eh yung mantakin mo nga yung operation ng isang lihito mong clearing operation eh. Kayo pa yung mga anak ng tipaklong. Di ba? nakikipagbastusan sa mga bastos. Wala pang pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa BICE. Stop being childish. No? Ha? Eto yan mga kasama at bigyan natin reaction yan. Childish, no? Ang payo ko na lang kay VP Sara Duterte at talaga namang ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti? Eh bakit natatakot kayo? Ha? Kung halimbawa, maayos ang ginawa nyo at hindi nyo ginipit ng ginipit, ha? Pinagtulungan nyo si BP Sara, kitang-kita naman sa video eh. Diba? Ngayon, natatakot kayo dahil malakas ang pangalan, malakas ang alyado. Ha? Sinuportahan ng mga kababayan natin Pilipino. Ngayon, bakit meron ka ganyang pronouncement? Diba? Isipin mo nga lahat ng mga pinagagawa mo noon kung maganda ba. Diba? At ngayon, magsasalita ka kung yan ba ang kanyang revenge. Natural. Di ba? Natural. Kung halimbawa din naman ako, ganyan ang ginawa niyo sa akin at ako ay lumalakas ang pangalan ko at marami nakasuporta sa akin, sigurado, ipapabalik uli kita sa kulungan, sabi ni Aling Marie. Di ba? Convicted ka nga eh. Yan sabi ni Aling Ledesma, pero nakalayak eh. Ano sa tingin mo? Di kayo ang malalakas. Pero ngayon, babalik na si BP Sara, lilipad na ang Agila ng Davao. Yan. Wait those more na lang tayo. Ganun lang kasimple yun. ng pag-question no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential funds. Kayo lang ho ang Kaya- nagsasabi niyan. Masyado kayo kasi pala desisyon eh. Ang COA nga nagsalita na tungkol dyan. Wala hong nilustay ang BP Sara. Kayo lang ang gumawa ng mga desisyon nyo. Pala desisyon kasi kayo. Nagsama-sama kayo, mga durobo, at nagdesisyon kayo, nagipitin ang Inday Sara. Ngayon, wala ho kayong magawa dahil ang COA ay pinanigan na. At ang korte ay naniniwala din na lahat ay panggigipit at gusto nyo lang na hindi maging presidente dahil lahat ng mga durobo ay matatastas. Diba? Sisingilin kayo. Saan nyo ginamit ang confidential fund nyo rin at ang mga budget nyo? Yun ang katanungan. Aalamin din ng sambayan ng Pilipino kung saan mo nga ginamit yung budget na binigay sa'yo ng amo mo. Ganun lang kasimple yun. Kaya takot na takot kayo eh. Sabi ni Aling Marie, tigilan nyo kami. Tigilan nyo na sambayan ng Pilipino. Maliwanag pa sa mineral water kung ano yung mga pinagagawa nyo. Ganun lang. Ilan niya na yung pagiging sorry sa mga bata. Itong mga ganitong childish na mga patutsada no doon sa mga kasama namin sa Kongreso na nag-imbestiga dito sa confidential funds. At yun na nga rin Kayo lang ho ang nagagawa ng kwento. Imbestiga? Wow. Kaya nga, sabi nga ni BP Sara, kung may kaso, kasuhan nyo ako sa korte. Doon ko papaliwanag. Hindi nagtulong-tulong kayo mga durobo. Para siya ay masira. Ipamukha sa sambayan ng Pilipino na siya ay nagnakaw ng 125 million. Bakit hindi nyo silipin itong flood control, ang gold reserve, at ang mahal likapan, at itong napatunayan na PhilHealth na ipinababalik na, bakit hindi nyo yun nakalkalin? Sige nga, anak kayo ng tipaklong naman, masyado naman kayo. Hindi nyo iniisip yung mga ginagawa. Bobo ba ang sambayan ng Pilipino? Nakakaintindi ba yan? Nakakaintindi talaga yan. Alam na nila kung ano yung mga strategiya nyo, mga tinarget nyo, at gusto nyo ibagsak. Ganun lang yun. talaga
etong mga allegations, pag-aralan nyo talaga mabuti itong mga nandoon sa mga impeachment articles na kinaso sa kanya ng Kongreso. Alam nyo yung mga banat na to, yung mga bara niya, napakababaw, alam mo yun, walang sustansya. Ha? Kaya sila takot na kasi, nangingibabaw ang pangalang Duterte ngayon. Ngayon, meron nagbabalita dito, medyo mag-ingat-ingat na ha. Dahil yung kumakalat na pulburon, pabalik na ho ang mga alyado ng Duterte, sigurado, yung pinagbabawal na candy, sigurado, tas-tas na naman yan. Pasok natin to, makinig kayo. Sa mga adik, lalo na sa mga drug lord, pabalik na si Greco Bailica. Pantay kayo. May kalalagyan kayong lahat. Tandaan niyo po, sambayanang Pilipino, gusto niyo manumbalik ang katahimikan, ibalik niyo si Greco Bailica. PG Party List, numero 98 sa balota. Sambayanang Pilipino, Philip Salvador po, kandidatong senador ng Republika ng Pilipinas under PDP laban. Tandaan niyo po, ang laban niyo ay laban namin ni Greco Bailica. Salamat po. Narinig nyo mga kasama. Narinig nyo. Doon sa mga mahilig sa candy, babalik na ho ang kalyado ni Tatay Digong. At syempre, tapos kangangal-ngal na naman kayo. Diba? Bakit kasi kinahiligan niyo yung mga ganyang bagay? Anak kayo ng tipaklong. Ang sarap-sarap na maging normal na tao. Diba? O ano meron pa dito? Ipasok natin to. Ay, ito. Ay, wait lang. Bakit gano'n? Ayaw. Ayun. Ito, sa Cebu, gobernadora, tumatakbo kalaban ito ni Garci. Yung matanda. Ito yung kalyado ni Bibi Sara. Hindi ko ano yung pangalan, pero iboto nyo sa mga taga Cebu. Kayo na hong bahala, ipanalo natin ito dahil na malaking bagay ho ito pagdating sa BP Sara. Nilakaw, hatugon bago ko nilakaw sa dali, nakabangan daw ako. Always sila 101%. Okay man lang siya. Ang problema mo nga, hindi siya ang-anan o kanang household chores o of course, sa young age mo, this would be na kukuhat pa anak. Sorry, mami, ayaw, wala ko yung okay ba? In the campaign season, we're going around. Kumusta man ang inyong mga numbers? You know, there's like silent revolution in Cebu now. Even mga breakfast goes up, gusto campaigning for me na. That's doing really well. Kato yung mga bala siguro ang nagwapo ka na mag-study. That's why we are where we are now. You know my secret weapon. My secret weapon. Uy, daghan niya din kayo mo na, Jimmy, nag-secret conversations. May punta. Ang ato ang governor candidate para sa Cebu, si Pam Baricuatro. Ayun, si Pam. Duterte na, Duterte kita. Duterte! 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 Huwag mo manila ko ako. Hindi magkuhan. Mabalihog sa sakot balance lang. Duterte. Ana na? Dapat tayo sanalay sa audition niya just history. Solid guys para sa yes. Yes, noon sa isulti ni BP, kinangalan buhat ko na to.
Kamiray bahala, Ma'am Inday. Don't worry. Kamiray bahala. Thank you. Kamiray bahala. Thank you kayo. Ay, kamiray bahala. Thank you kayo. Starstruck. Oh, yes. Si Brian. Anyway, kayo kay busy kayo. Ang shaking ninyo sa Tibok Tanaw. Ang shaking ninyo sa Tibok Tanaw. Dili makinday. Atong schedule, I think it's gonna be forward up. 27. Isan minute to? Kahapon. Sabog ko. Din namin sa Kanuan na ay, may dumugong kami. Ay, nakit-alam ko to. Oo. Nagdulabang ko sa pangalan yun. Oh, may na, Michaels. Okay, may mo sila, no? Michaels. Sige, pangalan ang sa Katuan nga kanang manok diha. Alami kayo? Oh, duko-duko yan. Ayan ha, sa Cebu, si Madam Pam, iboto nyo ho. Huwag nyo ho hayaang manalo itong si Matanda. Hanggang sa muli, kaya binibigyan ko kayo ng mga magandang update. I-like, share nyo agad yung video. Bye-bye.